Mga kapatid, sabi po nila kapag may pera ka, mabibili mo na ang lahat. Pero gaano ba karami ang lahat kapag ang yaman mo umabot na sa $1 trillion? Katumbas po yan ng 60 trillion pesos. Sa ngayon, si Elon Musk ang itinuturing na pinakamayamang tao sa buong mundo at kauna-unahang tao sa kasaysayan na umabot sa antas ng pagiging trilyonaryo. Paano po niya yan na-achieve? Umakyat ang yaman ni Elon Musk bunsod ng makasaysayang Initial Public Offering o IPO ng SpaceX. Ang IPO ay kapag ang isang private company ay binuksan para makapag-invest ang publiko. Bukod pa riyan, si Elon po ang largest shareholder ng luxury vehicle na Tesla. Mga kapatid, para mas madaling maintindihan kung gaano siya kayaman, isipin niyo po ito. Ang yaman ni Elon Musk ay halos doble ng buong ekonomiya ng Pilipinas sa isang buong taon. At kung hahati-hatiin yan sa lahat ng Pilipino, bawat isa po sa atin ay pwedeng makakuha ng mahigit ₱250,000. Pero teka, kapag narinig natin ang pinakamayaman, mapapaisip ka rin, sino naman ang pinakamahirap? Isa nga po sa mga itinuturing na pinakamahirap na bansa sa buong mundo, ang South Sudan, kung saan ang karaniwang kita kada tao sa loob ng isang taon ay nasa humigit kumulang $716 o 43,000 pesos lamang. Kung minimum wage earner ka naman dito sa Metro Manila, 645 pesos ang kita mo kada araw. Alam mo ba na sa loob ng lagpas 4 na taon ay makakaipon ka ng ₱1,000,000? Pero yan po ay kung hindi ka gagastos ng kahit piso sa sweldo mo. Imposible, di ba? Etong masuntok sa buwan. Kung minimum wage earner ka at gusto mong maging trilyonaryo, kailangan mong magtrabaho ng higit 4 na milyong taon. Wala namang masamang maging mayaman. Abay, sino bang may ayaw? Pero mga kapatid, ang kwento ng pinakamayamang tao sa buong mundo o ng kahit sinong sobrang yaman ay reality check sa laki ng agwat nila sa mga mahihirap. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Mga kapatid, Jervy Wrightson po. Eto na nga. Para sa latest showbiz news at iba pang K-Alaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.